Suportado ng pamahalaan ang mungkahing pag-amyenda sa ilang umiiral na batas, maging ang isinusulong na mga panukalang batas na may layuning labanan ang talamak na cybercrime sa bansa. Ano-ano kaya ang mga panukalang ito? Yan ang ating alamin sa report ni Creseline Catarong. Sa gitna ng lumalalang banta ng cybercrime at paglaganap ng fake news sa digital space, nagpahayag ng buong suporta ang pamahalaan sa pagsusulong ng ilang mahalagang panukalang batas at reforma na magpapalakas sa digital security at responsabling paggamit ng teknolohiya. Ayon kay Department of Information and Communications Technology spokesperson Assistant Secretary Renato Paraiso, kabilang sa mga pangunahing panukalang batas na inaasahang makatutulong sa pagsugpo ng cybercrime ay ang E-Government Act na nasa Bicameral Conference Committee na. Kasama rin ang Konektadong Pinoy Bill at ang Cybersecurity Act na nakabinbin sa mababang kapulungan. Dagdag pa ni Paraiso, may mga mungkahi ring pag-amyenda sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Security Act at ang suggestion ho ng ating mga kaibigan is mag-amyenda na ho do sa Cybercrime Prevention Act of 2012 kasi kailangan ma-update natin yung mga cybercrimes including fake news, including scams. So ma-update natin yan, mapalakas natin ang mekanismo ng CICC. Bukod sa mga nabanggit, iminungkahi rin ang pag-amyenda sa kasalukuyang DICT law upang mas maging epektibo ang papel ng ahensya sa harap ng mabilis na digital transformation sa bansa. Akala natin nung ginawa yan, ang DICT, technical consultant lang. Nung nag-pandemic, dami natin pala, kailangan pala yung nag-online transactions tayo, nag-online banking. Tapos lahat tinuturo si DICT na. So kailangan natin magkaroon ng amendment dyan para matugunan natin lahat ng issues when it comes to digitalization and pagpapalakas ng ating ICT infrastructures. Binanggit pa ni Asek Paraiso na tiniyak ni Secretary Mendoza ng Presidential Legislative Liaison Office ang suporta sa mga reformang may kinalaman sa ICT development at digital governance. Sa parte naman ng DICT at Cybercrime Investigation and Coordinating Center, itatatag nila ang Permanenteng Threat Monitoring Center na magsisilbing central hub para sa real-time detection at response laban sa iba't ibang uri ng cyber threats. Ang hakbang ay bahagi ng pagpapalawak ng kapasidad ng pamahalaan na matukoy at maharang ang mga banta gaya ng online scams, fake news, troll farms, illegal gambling at cyber attacks sa mga opisyal na website ng pamahalaan. Kabilang din sa mga tututukan ng bagong unit ay ang mga operasyon ng Philippine Inland Gaming Operations o PIGO at Philippine Offshore Gaming Operations o POGO na umunoy ginagamit bilang daluyan ng iligal na transaksyon at cyber activities. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.